kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung pagninilayan lamang ang bawat kaganapan, matatanto ng tao, napakahalaga niya. Kung mararamdaman lamang kanyang pagmamahal, tuwirang masasambit niya bilang anak ng Ama. Napakabuti pala niya. Halina kayo mga minamahal ko, pagdilayan ninyong buhay na pahiram sa inyo kung gaano kahalaga ang kaloob na ito. Buhay po ba ang Diyos? Nakabawi na ba si kapatid na? Nakatulog ka na ba? Sana nagpahinga ka muna. Masarap. Di bale, may ganti naman yan. Pagkatapos ng lahat, naku po, kung alam nyo lamang po ang mithiin para sa inyong lahat. Alam nyo, minsan talagang makapagtatanong ka, sasabihin mo sa Panginoon, pero alam nyo po, napakabuti ng Diyos. Talagang mapagpaliwanag siya. Siya lamang po ang inyong pakinggan at siya lamang po ang inyong tanggapin sa buhay. Lahat ng inyong katanungan na nagpapahirap sa inyong damdamin, sa inyong kaisipan, ipapaliwanag po ng kanyang espiritu. Totoo po yan, sapagkat kung walang espiritong nagpapaunawa, nagsisiwalat, wala na pong maglilingkod. Talagang wala po. Dahil sa mga pinagdadaan. Tingnan mo, yung binaha, meron na. Lahat ng lingkod may pinagdaraanan. Buhay po ba ang Diyos? Pero alam niyo po, matatawa ka na lang sa kabila ng luha, sa kabila ng mga pinagdaraanan mo. Minsan parang palagay mo hindi mo mahuhulagpusan, subalit nahulagpusan mo pala dahil nandiyan ang Diyos. Maaari pong mag-isip yung iba, ba't kaya gano'n ang mensahe ni Apo Kunching? Ba't ganyan kaya yung kanyang minimensahe? Kung paano po kayo mga dumadaing, halimbawa may tumawag, Apo Kunching, ganito, ganito, ganito. May nag-text, Apo Kunching, ganito, ganito. Alam niyo po, wala nang naiba Walang pagkakaiba. Lahat po ng mga nabubuhay, iba't iba lang ang pinagdaraanan. May kanya-kanyang pinagdaranasan. Tinatawid sa buhay. Tingnan nyo nga po yung anak ng Caps. Anak yan ng Caps, naglilingkod. Subalit tingnan nyo po, ang pinakamahalaga, pinakita ng Ama ang kahiwagaan sa kanyang buhay. Na nung dalawin ko po yung bata na yan, sa bilang tao, sinikmura po ako. Sapagkat sa habag, sa lungkot, na hindi makapagpakita ng humagulgol, hindi makapagpakita ng umiiyak, pero impit na impit, pigil na pigil, dahil po sa kanyang itsura na nakita ko, na wala pong mababanaag yung mukha niya na yan. Hindi niyo po siya makikilala. Sapagkat ang itsura po niya ay nakasabog ang buhok na matigas dahil doon sa dugo na sumambulat sa kanya, na kumatas sa kanya. At yung mukha po niya na yan, yung dalawang mata niya na yan, parehas na namabaga. At hindi niyo po talaga makikita dahil nakatali yung kamay niya na yan, magang-maga, malaki. Tapos yung paa niya na magang-maga na talagang, tapos nakita ko yung mag-asawa na lingkod, na
naglilingkod dito. Talagang habang kinakausap ko po sila at nang makalabas, sa totoo lang po, nung pagkagaling namin doon, di ako nakatulog. Dahil bilang tao, sabi ko, Ama, kayo na pong bahala sa batang yaon. Pakita niyo pong kayo pinaglilingkuran ng kanyang magulang. Tingnan niyo po, sa patnubay ng Ama, eto siya ngayon, na ang sabi noong una, papalitan ng bakal ang kanyang kamay, papalitan ng bakal ang kanyang paa, at ang kanyang utak, yung kanyang bungo o operahan, yung kanyang mata o operahan, lahat po na yun, puro balitang talaga nakakasindak lahat po. Subalit, sinabi po sa kanilang mag-asawa, magtibay kayo na hindi maoperahan ng bungo ng anak mo, hindi maoperahan ng kanyang mata, hindi maoperahan ng kanyang kamay, na kung sakali man ang kanyang paa ay operahan, merong pag-asang makalakad pa. Ayan po siya. Buhay po ba ang Diyos? Na napakahirap ng pagtawid, napakahirap ng pakikibaka, na kung manghihina ang kalooban mo bilang mga lingkod, kaya po sabi ko, yung iba naglilingkod, ang sarap ng buhay. Sila pa yung reklamo ng reklamo. Kaya kung hindi lang po yung espiritu, patatagtagin ka, palalakasin ka, talagang masasabi mo, bahala na kayo, basta ako'y mananalangin na lang, di po ba? Iba't iba ang pinagdaraanan. O, ito po, yung pumasok na may dalang bata, anak ng isang kaaps, dinadialysis, nakikilaban din sa buhay. Yung anak niya, na nanganak, nung na-hospital, nakibaka rin. Ang sabi, ganito, dahil hindi pa nakatama sa petsa ng araw, yung bata. Subalit, purihin po ang Ama, normal na nilabas itong bata na walang diferensya, bagamat na cesarean ng kanyang ina. Yun po ang hiwaga ng Diyos. Ganyan po siya kumilos, na kung hindi mo lalabanan at hindi mo pagtitibay ang pananalig mo, matitibag po. Bilang isang apo kunsin, para ko pong nakita yung aking simulain sa kanila, na kung papaano nung ako'y unang naglilingkod, ang pakikibaka ko, kung papaano yung apo ko ay nakikita ko nasa incubator, nasa nursery, na nakikibaka sa buhay, 50-50. Na tinaningan na ng buhay, subalit sa patnubay ng Ama, sa pagtitiwala, pananalig ko sa Kanya, andyan po ang apo ko, buhay, at malusog malakas. Buhay nga po ba ang Diyos? Mga alagad na kapag may sakit, na nakikibaka, patuloy pa rin ang paglilingkod, patuloy pa rin ang pakikibaka. Alam niyo po, mga tagasunod na tapat. Maririnig mo, magte-text sa'yo, Apo, sana makaya ko po itong dinadaanan kong ito. Apo, sana. Alam niyo po, kung magbibilang tawa ko, ilahod ko na ikatawan ko sa mga taong mga dumadaing. Subalit, salamat sa Ama, pinakikita niya lang na talagang hindi ka nag-iisa, anak. At bilang isang apo kunching, hindi makapagpakita sa inyo ng lumuluha ang mata, na nanghihina, sapagkat hindi pwede. Isang matapang na dapat ay ipakita mo ang katapangan, na nag-iisa kang umiiyak, na walang nakakakita kundi ang Diyos. Subalit, salamat po. At sa pamamagitan ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, doon natin napapatotohanan na siya buhay, na tayo'y minamahal. Kaya kayo pong lahat, pakibakahan ninyo sa tamang pamamaraan ang inyong buhay at makibuhay kayo sa pamumuhay na mula kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Marami pong pinagdaraanan. Naroong nang dahil sa pananampalataya mo, nang dahil sa pananalig mo sa Ama, isusugal mo yung iyong buhay. Subalit,
Dahil naman sa pakikipagtotoo mo, siya naman ang nagbibigay panalo sa iyo. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yan po ang kabuluhan ng pagtanggap at pananalig. Yan po ang pakikibaka sa buhay. Na kung nanamnamin ng tao, totoong mabubuksan, totoong makakaunawa, at totoong tatanggap, sadya pong masasabi mong buhay ang Diyos. At bilang isang lingkod, hindi lahat ng kasama mo, hindi lahat ng nakikisama sa iyo, hindi lahat ng mga kaharap mo, hindi lahat ng minamahal mo sa buhay, ganap kang nauunawaan. Nag-iisa ka lang. Kung ang damdamin mo ay hindi nila damdamin, at kung ang iniisip mo ay hindi nila pag-iisip, nag-iisa ka. Kundi ang kasama mo'y ang Ama pa rin. Kaya kung mahina-hina ka, matatangay ka ng maraming mga kapaligiran mo, maraming kasamahan mo, at matatapos na yung paglaban mo. Magugupo ka nila at ikaw ang maaakay nilang pababa. Kaya ang isang naglilingkod, sa tuwin ay panalangin walang humpay ang ginagawa. Kung inyo pong pagninilayan ang buhay ng istorya ni Jacob, siya po ay kinalulugdan ng Ama. Pinuspos siya ng Espiritu niya na ng panahong malayo siya kay Isaac at mawalay siya kay Esau. Nakibaka siya. Ang dami niyang pinagdaanan hanggang sa siya ay magkaanak at ang kanyang mga anak. Nakibaka rin siya sapagkat ang anak niyang si Jose, matanda na sila bago siya ipinanganak. Kumbaga, sa pananaw ng mga kapatid niya ay lumabas siyang paborito. Kaya kinainggitan siya ng mga kapatid niya. At nang dahil siya naman ay kinainggitan, lahat na lang ng nakikita nila ay kinasasama ng loob. At lahat na lang ng nakikita nila ay binibigyan nilang kahulugan. Lalo na't nang sabihin niya na napanaginip niya ay ganito, ganyan. Ano ibig mo sabihin? Pati kami yuyukod sa'yo? Baybayin niyo po ang istorya ni Jose. Hindi nila kayang tanggapin na siya ang pinakabata sa kanila, yuyukod sa kanila. Ang matanda. Ano po ang ibig sabihin nun? Na walang pinagkaiba sa panahon ni Kristo. Pinakabata siya sa dumating na mga ngaral na dalubhasa sa pangangaral. Subalit, hindi nila kayang tanggapin ang kanyang gawa, yung katotohanan niyang gawa. Kaya, nagalit din po, di ba? Ginawa nila ay hinusgahan, dinusta, pinaratangan, pinapako sa krus, nagpasa ng krus. Ano po ang nangyari kay Jose? Si Jose, ang unang pag-uusap ng magkakapatid ay papatayin nila. Subalit, nagbago ang pag-iisip nila. Sino may kaloob ng pagbabago ng isip nila? Ang Ama, hindi sila mismo. Nagbago ang pag-iisip na huwag na at ilaglag na lang nila sa bangin at yung damit niya ay kunin. At nang sila ay ibenta at kukunin si Jose, ibebenta. Alam niyo po, kaparaanan niyo ng Ama. Sa hirap ng pinagdaanan nitong si Jose, siya pala ang katubusan sa hirap na darating sa buhay ng mga magkakapatid at ng lahi ni Israel na tinatawag na Jacob. Ngayon po, anong kaugnayan ni Jose kay Kristo? Ang isang Kristo ay naging daan din ng kaligtasan ng marami. Tumubos ng kasalanan, ang daming pinagdaanan. At sa kaganapan sa buhay ni Jose, mapakarami niyang pinakibakahan. Subalit, nang itanghal siya na minahal ng isang paraon, ginawang gobernador, guminhawa ang buhay, naging daan at kaparaanan
upang ang mga kapatid niyang umalipusta sa kanya. Mga kapatid niyang sa kanya ay gumawa ng kalapastanganan. Siya palang magiging daan para sa kanilang kaligtasan sa gutom. Ano ang naganap sa isang Kristo? Nang dahil sa kadustahan, kalapastanganan ng tao, nahirapan na saktan. Subalit, siya pala ang tugon ng kaligtasan ng kaluluwa. Mga minamahal, kung inyong naunawaan lamang ang istorya ng unang tipan at ang bagong tipan, kung bukod tangi kayong anak ng Ama na matatawag na kumikilala sa Kanya, masasambit nyo sa Kanya, Ama ko, Ama ko. Bakit sinabi niyang bukod tangi? Sapagkat sa laksang bilang ng tao sa panahon ngayon at sa araw na ito, kung makikilala nyo ang kaukulan na bakit kayo naririto, kung mananamnam ninyo ang tinunguhan ninyo, at kung makikilala ninyo ang magpapagaling sa inyong kaluluwa at katawan, masasabi kayong bukod tangi sa araw na ito ay isa kayong napili sa kalooban ng Ama ay maparito. Kung matatanggap ninyo, kayo'y tunay na pinagpala at ang lingkod ng Ama na bilang Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu ay masusumpungan nyo sa dakong ito. Sapagkat ano bang lumbay ang di mapaparam upang maging kagalakan? Ano bang hirap ang di mapaparam upang maging kaginhawahan? Ano bagang dilim ang di hahawiin upang magliwanag? Ano bagang pinagdaraanan mong hindi mo mahuhulagpusan kundi ganang Ama ang maghuhulagpos? Sapagkat walang taong makakahulagpos sa kanyang pinagdaraanan kung ganang sarili lamang niya. Kaya mga mahal, kung ang tao'y totoong nakapagninilay at nag-aaral ng banal na salita at napag-uugnay-ugnay niya ang buhay ng tao sa lupa sa kapanahunan ng unang panahon ng ninuno niya at sa pangkasalukuyang nabubuhay siya at sa mga daratal pang panahon, mga mahal ko, sila nga ang mapipili at sila nga ang matatawag na napiling paparoon sa kaharian, sa pinaghandaan ng Kristo. Amen. Tama po bang amen? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kaya nga, kung binibilang mong isang tagapagtaguyod ka ng kabanalan, isang tagapag-akay ka sa kaliwanagan, isang tagapagpabusog ka ng kagalakan, isang tagapag-akay ka ng nanghihina upang ikaw ang maging kasadsaran niya habang sa kahinaan niya'y maakay mo sa iyong kalakasan, mapalad ka. Subalit, habang ikaw naman ay gumaganap sa ganitong gampanin, 100% may pagdaraanan ka rin. At ang patotoo ng Ama, habang may pinagdaraanan ka naman na tinatalakay mo'y kabanalan at ginagampanan mo'y katotohanan, kung siya naman ang iyong inaasahan, di ka rin nag-iisa. Kaakibat mo'y siya, kasama mo'y siya, kapiling mo ang kanyang Espiritu. Sa pamamagitan at kapangyarihan ng kadakilaan niya sa pangalan Jesucristo. Mga mahal, kung lahat lang ng tao ay tuwirang nabubuhay ang pananalig at mabubuhay ang pananampalataya, sino nga ang magugulapi, magugupo, at babagsak ng walang laban? Wala. Sapagkat hambing sa taong matatag ang pinatibay na tahanan. Pagkatibay-tibay maniyan, daratalang takdang magugupo rin yan. Yaon ay ang wakas na dapat ay hangganan na kung hanggang kailan at ilang taon siyang nakatindig. Gayon din ang tao. Lahat ng tao may buhay at hangganan. Kaya kapag dumaratal na yung hangganan mo, kapag binibigay na ng Amay hangganan mo, may mga sinyalis na
tulad ng isang pagtanda. Kapag ikay tumatanda na, iba na ang katawan mo. Hindi na katulad ng sariwa ka pa. Hindi na katulad nung malakas ka pang kabataan mo. Kaya't yung ginagawa mo nung ikay bata, huwag mong ihambing ng ikay matanda. Sapagkat kailanman ay hindi magaganap, ang gampanin ng isang bata ay magiging gampanin pa rin ng isang matanda sa bilang pagkatao. Subalit sa bilang espiritu at kapangyarihan ng Amang mag-uugnay sa tao, bata't matanda, iisa ang marapat na gawa. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, pag nilayan ninyo at pagbulayan ng saki binaybay na tuwiran, na kung nanamnamin ninyo at susuriin yung lubusan, sino ang nag-ugnay sa inyong buhay? Paano iniugnay sa inyong buhay ito? Walang makapag-uugnay sa buhay niyo tao maliban ang nakasisilay sa kaganapan bawat araw. Yaon ay walang dilit, iba? Diyos, Espiritu. Kaya't kung kaugnay ng taong Espiritu Santo, mawawawaan niyang lahat ang tinuran ko sa harapan niya. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat may plano ang Ama na di plano ng tao. May balangkas siyang di mababalangkas ng tao. May gusto siyang di gugustuhin ng tao. May masasabi siyang di kayang sambitin ng tao. May binabalak siyang di pagbabalak ng tao. May nakikita siyang di nakikita ng tao. May iniisip ang taong di pag-iisip niya. May pandamas siyang di pandama ng mga anak niya. Kaya kung nakaugnay lamang ang Espiritu ng Ama, lahat ng di kaya ng tao, makakaya sa pamamagitan ng kaloob niyang Espiritu na inugnay sa mundo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At ang pagmamahal na ito, siyang naging bunsod upang magkaroon kayo ng gawain tulad nito. Sapagkat kung ganang tao lamang ang mag-uugnay sa inyo at magbubuo at magbabalangkas, hindi niya ito nanaisin, hindi niya gugustuhin, ni hindi niya tutupdin. Patotoo lamang sa inyo, walang nagbalak ng marapat, tumupad ng ganap, nagpakita ng marapat, dapat at kaganapan na masilayan ng lahat. Walang dilit iba. Diyos Ama ng lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At di makapagpapakita ng hayagan ng Ama upang siyang tumupad at gumawa sa sanlibutan. Kaya't gumamit siya ng mga anak niyang marapat niyang pinili na kung siya'y tatanggapin at makikipagtotohanan, doon niya may patutupad at may bibigay na ganap ang layon at kanyang pagbabalak. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nakakita, ang may pangunawa, magalak siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga ng tao, ay putuleka ang bahaghari. Ay kakalahati lang, ay 1/3 lang. Saan kaya yung kabiyak? Mga mahal, kung paano pinasisilay ng Ama ang inyong nakikitang bahaghari na hindi pwedeng hindi ito mabuo sapagkat ang tukod ng kabila na hindi nyo alam kung saan. Ganyan din po ang buhay ng tao. Hindi maaring hindi kabuwang binigay sa inyo. Kaya lamang, nang dahil kayo'y tao at nakikibaka araw-araw, hindi nyo makita ang kabuuan ng kaganapan sa buhay nyo, maliban nagaganap na nga ito. Buhay ba nga, Ma? At yan ang sinyalis kung bakit napapakita ang bahaghari, ang pakikipagtipa ng Ama, ang katotohanang sinambit niya na ang bahaghari ay patotoo niya, na ang salita niya na pangako ay tutuparin niya,
na kailanman ay di niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Sa makatwid, may pangako siya sa unang tipan kung papaano ang di nagugunawin. May pangako siya sa bagong tipan kung papaano ang kaligtasan. Tao, walang makapag-uugnay nito sa inyong talambuhay ng buhay ng mundo, sa unang tipan na binabasa nyo at sa bagong tipang inugnay sa inyo, na kung babalangkasin at bubuklurin ang tao, mahihirapan siyang gumanap at tumupad. Subalit nang dahil sa Ama, lahat ng kanyang nasang gawin ay magagawa niya. Mapag-uugnay-ugnay niya, mapagtutugma-tugma niya, mapag-iig giniya ang lahat sa tao. Kayo, napag-iigihan nyo ba ang pagtitiwala sa Kanya? Kung pag-iigihan ninyo at magiging tapat kayo, mawawawaan nyo rin ganap ang layo niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Nang panahon ni Moises, tinurang maliwanag ng Ama. Moises, magbubungkal ay di nyo daranasin, sapagkat kayo'y kakain sa hindi nyo tinanim. Lalasapin nyo ang bunga na hindi kayo ang nagpagal. Makikinabang kayo sa hindi nyo pinagpagalan. Subalit, sa salitang yaon, hindi agad pagdakay kinamtan. Katulad din ang pananampalataya. Maliwanag na tinuturan ang kumikilala sa Ama, kumikilala sa Kristo, ay maliligtas siya pag nagsabuhay siya ng mga aral at kagustuhan niya. Pag nagsabuhay siya ng mga gawa niya. Subalit, hindi ganon kabilis, hindi ganon kadali. Nakakantin mo agad ang kaluwalhatian. Sapagkat habang tinatalakay mo ang buhay, habang pinakikibakahan mo ang buhay, naririyan ang pakikibaka mo sa iba't ibang pinagdaranan mo. Subalit, katulad ng panahon ni Moises, ang mga tapat at nagpakatapat, nagtamasa ng gala. Subalit ang hindi, nabigo, nahirapan, nangamatay ang iba. Kahirap unawain ng tao ito, hindi kayang tanggapin at mawawawaan, lalo't higit ang taong dilim ang nagahari sa isipan. Sarado ang diwa, walang pangunawa, sarado ang damdamin, walang pagmamahal. Subalit, may espiritu na inugnay ang Ama sa tao. Patutuong ang lahat ng kumikilala sa Kanya at nakatanggap sa Kanyang espiritu, may kaibahang mararamdaman, may pagninilay at pagbubulay na ganang nawawawaan ang kaukulang kabanalan. Kaya't isa ka ba, anak niya, sa gayong pangunawa at pandama? Mapalad ka, purihin niyo siya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu? Yan po ang hindi kayang matanggap ng mga pumaparito, no? Sapagkat may magsasabi, nagpapagamot lang ako, ano ba yung mga pinagsasabi niya nga po, kuntsing na yan, hindi ko naintindihan. Hindi pa ba magsisimula, maggagamot? Ano po? Subalit alam niyo po, mapalad ang bingi na nakarinig, ang bulag na nakakita, ang patay na nabuhay, sapagkat nakapaghari sa Kanya ang Diyos na hindi niya nakikita. Patnubayan kayo. Buhay po bang Diyos?
bilang isang apo kunching, minsan po ay nakapagtatanong, nasabi nga Panginoon, kung ako na pinahahayagan mo ng mga mensahe mo, kung ako na sumusunod sa bawat araw sa pag-aatas mo, kung ako na nagsusumikap na makatupad, makasunod sa iyo, ay maraming pinagdaraanan na kung minsan ay para bagang kinasusukuan na ng katawan. Ano pa kaya ang hindi ka kilala at di ka madama? Hindi po pagdakay tinutugon ako, kaya may luhang papatak sa mata mo na para bagang di mo ba ako pinakinggan naman ako? Paano lalakas ang loob ko kung di mo papaunawa ito sa akin? Paano kung pakikibakahan kung di ko mararamdaman sa oras na ito? Subalit wala pa rin pandamang ibibigay. Anong dapat gawin mo bilang lingkod? Magsumamo na sabihin mo, Panginoon ko, Diyos ko, kung palagay ko ay wala akong kasalanan at pagkakamali, sapagkat alam ko sinunod ko ng lahat para sa iyo. Subalit kung sa pananaw mo'y mayroon pa akong kulang, kalabisan, kamalian, naging kasalanan ko sa iyo, ako yung patawarin. Alam niyo po, mabilis. Pasubali ko na, ganito at ganyan, ganyan at gayon, wala. Sasabihin niya sa iyo kung mayroon o wala. At pagkatapos, sasabihin niya, ba't niloob ko na maganap ito sa iyo? Sasabihin niyo pong sira ulo talaga yung apo kunching na yan. Tama po. Masasabi niyo talagang sira ulo. Talagang nagpakasira ulo na sa banal na espiritu. Dahil dito na po ang kaligayahan ng puso. At ganyan pala ang mga hibang sa katotohanan. Lahat na lang ng bagay ay may kaukulan. Lahat na lang ng salita ay may pinag-uukulan, may pinatutungkulan, at may kabuluhan. Hindi katulad ng nasa natural na pagkatao. Mabuti na, minamasama pa. Tama na, minamali pa. Dapat na'y ayaw pa. Kaya, sa bandang huli, nagsisisi siya. Mga mahal ko, mahirap maging totoo, mahirap magpakatupad sa dapat. Lalo't higit kapag umiral ang pagkatao mo, nasasabihin mo, nagpapakatotoo ako, nagiging tapat ako, bakit ganun ang ginaganti ng tao? Mahirap po. Subalit hilingin nyo rin sa Ama, Ama, huwag maghari ang kalooban ko, kundi ang maghari kalooban mo. Sapagkat ito rin ang ginawa ng isang Kristo. Tinurang niyang maliwanag, Ama ko, Ama ko, Ama ko. Huwag maghari ang kalooban ko at sundin ko sarili ko, kundi ang kalooban mo, kagustuhan mo. Mga mahal, bakit ito iniulat? Upang patotohanan din sa inyo, kung ganang tao lamang, hindi ito may sisiwalat, kundi sa ganang espiritong inugnay sa inyo at nakaugnay sa tao, kaya't may pahayag at pag-uulat. Mga mahal ko, muli, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ng sa akin tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan. Pag-aralan po ninyo, mapalad kayong mga naririto. Hindi kayo apektado ng lindulan, no? Hindi kayo naapektuhan ng baha. Bagamat may mga pinagdaanan kayong baha, pero hindi mismo sa inyo ang baha. Tama po ba? Totoo po yan, di po ba? Oh, walang binaha sa inyo ang bahay, ano? Taas po ang kamay kung sinungaling si Apo Kunching. May binaha po ba sa inyong naririto ang bahay? Wala, di po ba? O, kung tao ang nagsalita, mangungusap ba sa inyong harapan? Paano kung mapahiya? At may tumindig, ako po binaha ang bahay ko. Lumubog po ang bahay ko. Mga mahal, yan ang espiritong di nyo nasisilayan. Subalit kayo,
nakikita kayong lahat. Tamang may dumaang baha, may pinagdaan ng baha, subalit di lumubog ang inyong tahanan tulad ng iba. Tama baga? Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. O dakilang aking Ama, yamang nahayag mong marapat sa kanila. Ikaw ang siyang nakasilay, nakakita ng marapat na iyong mga anak. Tigibin mo sila ng galak at sa iyo'y makatanggap, tunay na magliwanag sa iyong kabanalan, maging angkop na ganap. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? May Diyos po ba talaga? Sapagkat kung sasabihin mong wala, hindi ka nakadama. Kung sasabihin mong wala, hindi mo nakilala ang kanyang espiritu, ganyan po ang Diyos. Nakapangungusap ng hindi mo nakikita mula sa una, ngayon, magpakailanman. Kaya bibig ng tao ang ibinubuka, bibig ng tao ang ginagamit, diwa, isip ng tao ang tinatalaan at ang tatanggap, damdamin nilalaman. Tao, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang may pandinig muli nakarinig, ang may matay nagliwanag, sumainyo ang paghahari ng amang walang kamatayan. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang makapagbubuhay ng sandali man lang sa kapwa niya? Meron po ba? Meron po bang tao na makapangyarihan, matalino, magaling, mayaman, na kahit isang saglit ay mabubuhay niya yung kapwa niya? Wala po. Kaya't kung may nabuhay man sa pamamagitan ng katauhan niya at naging instrumento siya, hindi pa rin siyang bumuhay, siya'y ginamit lamang. Buhay ba, Ama? Mayroon po bang taong nakapagpagaling ng kapwa niya? Patotoong wala po. Kung may gumaling man na tao, na kapwa niya tao ang nagpagaling sa kanya, ginamit lamang siya. Sapagkat ang kagalingan ay sa Ama, ang buhay ay sa kanya, kaya't ilagak niyong lahat ang karapatan niya sa inyo. Buhay ba, Ama? Mayroon po bang nakapagbigay man lang ng sandaling liwanag sa araw na tao ang nagsabing umaraw ka? Sa makatwid, lahat ng may buhay na hawak ng Ama, dapat siyang mangalaga at manguna. Bakit ang tao binibigay sa ibang nangangalaga? Bakit ang tao ipinamimigay ang pangangalaga sa iba sa kanyang buhay? Kung isang espiritu ang nasa tao, walang madidimlan, walang nasasakitan, walang mamamatay na walang kalaban-laban. Sapagkat ang Ama, kailan may di kayo binuhay upang kayo'y gupuin at patayin walang laban, kundi kayo'y sinidla ng buhay upang sa Kanya'y may magparangal, magpuri, magbigay lugod, tunay na paggalang. Kaya mapapalad ang mga anak niyang sa Kanya'y tumanggap. Pagharian kayong ganap. Nekarameneyahan na. Nekarameneyahan. Nekarameneyahan. Sinong tao ang lahat ng gusto niya is nasunod niya? Mayroon ba kayong kilala na lahat ng gusto niya ay nakamtan niya? Lahat ng ginusto niya ay sumakan niya? Kung may kilala kayo, natatangi siya. Siya ay walang dilitiba, ang Hesukristo ng Ama. Lamang ang nilayo niya't inadhikay di pang sarili, kaya't nagtagumpay siya. Ikaw, mahal ko, may layunin ka ba? Ginagarantiyahan ko,
kundi pan sarili mo. Dumanas ka man ng mga pinagdaraanan mong dusa, ipagkakalob pa rin ng Ama ang kalwalhatian mo. Tulad ng nakisa't nakibahagi sa inyo, isang Jesucristong tinatawag ng tao, pagdakang lahat ay kinamtan, sakit dusa't hilahilman, pait na dinulot ng tao, naganap pa rin. Ang hapis ay naging tuwa, at ang tuwa ay naging luwalhati. Tao, mahal ko kayo. Kung inyong pagninilayan at bubulayin, sinong inyong ipagdiriwang sa daratal na araw? Sino ang inyong ipinagdiwang sa lumipas na taon? Sino ang inyong pinagharian sa inyong damdamin? Isa lang baga? Kung isa, mga mahal ko, magalak kayong totoo. Sapagkat mababatid nyo ang marapat sa buhay nyo upang kamtitamuhin nyo kaligtasan ng kaluluwa nyo. Pagharian kayo tao, mapuspos kayong totoo. Liwanag ay sumainyo, manahan sa buhay nyo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po bang Diyos? Pakinggan po natin. Ang ayon po kahapon sa banal na aklat na mininsahe ay kung papaano ang mga paghatol, paghusga ng tao, ano po, sa kapwa-tao niya, na pinagmasdan ng mga tao, ng mga Pariseo, itong Kristo at mga apostol na bakit kumakain na hindi naguugas ng kamay. Sa makatwid, ang paghatol at panghusga, na mahaba pa ang istorya na iyon. Subalit, pinahayag din sa inyo ang nararapat at karapat-dapat na kaukulang nakaakma doon sa mensaheng binasa, sa banal na aral na binasa, at ngayon po ay panghuli. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kutusan, sapagkat inalis na ninyong susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo, at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Buhay po ba ang Diyos? Yaon ang naging dahilan kung ba't lalong nag-alab ang galit nila sa Kristo sa halip na mag-alab ang pag-ibig. Sapagkat nagalit sa totoong sinasambit. Sapagkat nagpakadalubhasa sa banal na salita, subalit sa gawa ay kulang. Napakagaling manalita, napakagaling manuligsa ng kapwa, subalit hindi batid ang kalooban ng Ama. Mga mahal, anong layon at nasa ng Ama? Kilalanin mo ang salita niya, iakma mo sa buhay mo, at huwag mong gawin na isang baliwala lamang sa iyo, kundi kung papaano mong natutunan ang mga aral na sinasabi sa kapwa-tao. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Bakit marami ang lumalabag sa salitang ito? Sa makatwid, natutunan man ng tao ang salita, hindi may sa buhay, hindi may sa gawa. At ito ang tinalakay ng Kristo upang patotohanan niya sa kanyang gawa at salita ay magiging makatotohanan sa lupa. Kaya't ang di makatanggap, inililis siya na sa katotohanan para sumunod sa isang Kristo, inilalayo pa sapagkat sa pananaw, sila ang tama, ang Kristo ang nagkakamali. Mga mahal, ganyan ang buhay sa lupa. Kung sinong tapat at totoo, kung minsan siyang sa pananaw ng kapwa ay talusira. Ang may pandinig ay nakarinig, hindi yaon ang mahalaga. Ang pinakamahalaga, anuman ang pananaw ng kapwa mo sa iyo, kung tapat ka sa pananaw ng Ama, siya pa rin ang kasama mo. Tao, mahal ko kayo.
tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at wagas kung umibig siya. Ito po ba inadama ninyo, mga minamahal ko? Kung naramdaman ninyo sa puso nyo, sigurado, sabi ng tao, pasubali ko, wika ng Espiritu sa inyo. Kayo rin ang nasiyahan, kayo rin ang naginhawahan, kayo rin ang nakalaya sa namumuo niyong damdamin na pang-taot, pang-sanlibutang, damdaming makalaman. Paalam panandalian, katauhay idaratal, upang aking ipasilay, iparinig na tuwiran kung anong malaking kaibahan sa kanyang pagkatao bilang katulad niyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku, Panginoon ko at Diyos ko, kapag naglingkod ka, ang ligaya at saya mo ay sa Espiritu Santo. Kapag naramdaman mo ang Espiritu, nahayag mo sa Kanya ang laman ng puso mo, naramdaman niya ang katapatan mo, sigurado, may galak na kakibat ang lumbay mo. Buhay ba ang Diyos? Bilang tao, marami kang tanong sa mundong ito. Nangisilang ka sa mundong ito. Ika'y hubad, walang saplot. Lahat ng iyong katawan ay nakaladlad. Subalit nang ikaw ay nalis na, nilayas na sa damdamin mo, ay di pa rin batid kung anong ukol sa'yo. Nalinisan man ang katawan mo, madulas sa balat mo'y inalis na, pagtaka ay sinaplutan ka na. Subalit nang dahil sanggol ka pa, walang batid ni ano sa mundo, kaya't ang batid lamang ng iyong inay pasusuhin ka. Habang sumususo ka sa kanya, dili kaya'y sa boting tawag nyo, di nabubusog naman ang tiyan mo. Subalit di kailan pa man mabubusog damdamin mo. Subalit di kailan pa man makakaunawa ka na tao. Kaya't may hangganan ang araw at buwan upang ika'y ganap na maturuan. Pagdakay Ama naman ang sa iyo'y bumuhay, o taong aking mga minamahal. Kung inyong pagninilayan itong sakit sa inyo'y sinasaysay, ganang kayo'y di nyo mararamdaman. Ganang kayong kaisipan ay di ninyo mawawawaan, upang kayo'y ganap na mabuksan. Subalit mayroon akong sa inyo'y alay, at sa inyo ay inugnay, na kung nanamnamin lamang kayong lahat ang nariyan, upang aking sa inyo ibigay. Yamang kayo'y naririto sa dambanang naturingan. At nang umusad ng buwan at nalis ka na sa pagsuso, unti-unti nakakaunawa ka na tao, na walang pinagkaiba nang bago ka sa pananampalataya, pagsuso pa lamang ang dulot sa iyo. At nang makakaunawa ka na, paunti-unti pinakakain ka ng matigas-tigas na sa bagang mo, upang manguyamon at manamnam mo kung paano ang ngipin mo'y mahalaga. At nang matigas ng mga panga mo, pinakain na ng tuwirang
matigas ng magulang mo. Ano baga ang layon kong may hambing sa buhay niyo, tao ang nasa kong ihayag sa inyo? Mula't sa simula ng yunto ng buhay ng mundo, nag-alay ng Ama sa buhay ng tao. Hindi pa nawawaan ang karapatan niya at karapatan ninyo sa Kanya, kaya't naibaba ang isang Kristo. At inulat ang marapat, binigyang buhay, inangkop sa mga salitang gawa at pinakitang dapat upang ang taong tumanggap ay magliwanag. Subalit di pa rin ganap ay nakasilay na lahat. At ngayon sa espiritong panahon nyo, tao, kung di tatanggap pa kayo'y wala nang hintayin pa kayo. Wala nang ibababang ibang Kristo pang muli magkatawang tao sa inyo. Ni wala na ring Abraham bubuhayin upang iulat na kayo'y mga inapo ko na lamang na marapat sa may tumanggap. Wala na ring Moises na mag-uulat ng 10 utos na inilahat, kundi banal na aklat upang kayo'y magliwanag. O taong aking mga minamahal, kayo ay magnilay, kayo ay magbulay, magtanto na lubusan. Sino nga ang sa inyo ay nasa harapan? Katulad ng sa paggamit ng pinuspos ng Espiritu itong si Noe, nilahad na magkakaroong baha sa daigdig, kaya't marapat na paris-paris, masama't mabuti ay kanyang likumin at ilagay sa daong upang buhayin. Upang maganap naman ang layo ng Ama sa mundong ito, napatotohanan niya masama't mabuting minahal niya. Mabuti't masama'y mahalaga sa Kanya, pagkat siya ang may-ari ng buhay ng sinuman. Nang panahon ni Abraham, siya'y inatasan, magtungo ka sa gayong lupain, ika'y aking pagpapalain. Bibigyan kita ng anak na siyang pagmumula ng marami, pararamihin kong lahi mo hambing sa buhangin. Subalit kay luwat niyang nagbata at naghintay, upang tanda naman ang aking marapat sa inyo ay ituran. Nagluwat man ang salita ko sa taong sa'kin nakipagtotoo, madarama't makikitang katotohanan ko. O taong mga minamahal ko, tuwirang magnilay nga kayo upang matanto nyo, buhay ako. At sa panahon naman ni Moises, upang mailahad ng aking aral, naganap na ito'y nilahad sa maluwat niyang hindi pagluwag. Tanda naman ang tao na kung magtitiwala sa akin, di man nasisilayan, di man natutunghayan, kung tinanggap niya sa tuwirang kanyang kalooban, di magtatalusira. Ako'y kanyang aapuhapin, hihintayin. Sa panahon naman ng Kristo, nasa inyo ay binaba,
Nang dahil walang patotoo sa lahat ng nakikita sa madla, inihayag ipinakita ang marapat na kung anong pinagmula ninyo, ay siya ring pinagmula ng bumaba, upang matanggap ang ganitong pangungusap ng tao ay may nagbababa, mayroong nagsisiwalat at mayroong tagatupad. Nang tatanggap ay magliliwanag at mabubuhay ang kanyang ganap. Espiritong lumisan nang dahil kay Eva, nasimula ninyo, nalinlang ng ahas, napatangay siya, yan ang nasa kong ituran. Bakit pinanghuli kung sinong sa inyo ay pinagmulan? Bakit may tao sa sanlibutan? Upang ngayon sa panahon nyo, masambit ko o mamamahal ko, na wag palilin lang kayo sa isang espiritu. Manahan ng sama ang sa inyo ay bumuhay. Pagtiwalaan nyo ang sa kanya'y salita. Tanggapin nyo ang sa kanya'y aral. Maiugnay ninyo sa sikat ng araw. Nalaganap sa inyong kaisipan, pangunawang taglay, kayo'y bahagi na. O aking mga mahal, ngayon inyong pagnilayan, suriin yung ganap, ang sa akin ay binaybay. Saan nagmula at sino ang nagbaba? Tulad ng sa taong sa inyo ay nauna, Espiritu ng Ama ang ginamit sa kanila. Tulad ninyo ngayon ay tuwirang ibinabana, na inugnay at itinahan sa sanlibutan. Lahat ng tatanggap kikilalang ganap sa hindi nakikita, magiging ganap din ang galak. Sa kabila man ang lahat, ikaw ay magliwanag, o tao. Mahal ko kayo, ang liwanag ang dulot ko, upang masilayan nyo ang katotohanan ko, at madama ninyo ang pag-ibig ko na tuwirang buhay. Sa tumatanggap ay ganap. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kagalakan, malipos kayo ng kasiyahan, mapuspos kayo ng aking espiritu, o tao, o tao, na mahal, na mahal.
Rini. Nekaramaneyana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ay, Panginoon ka, Diyos ka. Sabi ko po kanina, Ama, ilang araw na lang magno-nobenaryo na. Sabi mo nga po, ikaw ang aming kalasag, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming muog, ikaw ang aming balangkas, ikaw ang aming pagtitibay, ikaw ang aming sandata, ikaw ang aming malabay na pakpak, na kailanman ay di mamamatay, mapaparang, mawawalay, matitibag ng sinuman. Kayo na po ang bahala sa aming lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa inyo pong lahat, nakaunawa po ba kayo? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Nanamnam mo ba, mahal na kapatid, habang ginagawa mo? Napakalaking kaibahan. Naunawaan mo na ngayon, ba't ganun katagal ang nangyari sa... ano kaya kahit pinag-uusapan nila, tsaka nyo na pong maunawaan yan. Sa araw na yaon, sa kalooban ng Ama, mayahayag po lahat ang kaganapang yaon kung ilan na araw na paghirap, pagdurusa, subalit nakatawid pa rin sa pakikibaka para lamang tuparin ang pag-aatas sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Mahal po ba tayo ng Ama? Alam niyo po, bilang isang apo kunching, dumaranas din po minsan ay nalulumbay. Subalit, nilalabanan po. At sa paglaban na yan, mahirap bago mo mapagtagumpayan. Talagang may luha sa mata. At pagtitiwala, pananalig ang ginagawa. Na kung daratal yung pagkakataong magbibilang tao ka at susundin mo, talagang sasabihin mo, ayoko nang maglingkod. Totoo po yan. Kaya lamang, pag nangibabaw po yung pagkatakot mo sa Panginoon na sayang yung mga araw na lumipas, sayang yung nadama mo siya, sayang yung kinilala mo siya, pagkatapos, paano mapapatotohanan niya sa akin? Paano kung mapapatotohanan kung ako'y tutugot, kung ako'y bibitaw? Alam niyo po, pagkatapos nun, pinakita niyang lahat. Pagkatapos ng lumbay, may patid na pampagalak. Buhay po ba ang Diyos? At magaganap po sa inyong lahat yan kung gagawin niyo lamang pong makikipagtotoo tulad ng pakikipagtotoo ni Kristo sa tao at sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Bilang mga lingkod, wala pong pinapangarap tayong mga naglilingkod, kundi ang makapagtagumpay tayong lahat. Ano po? Wala tayong hinihiling sa Ama na, halimbawa, ako po, isang halimbawa, ang dulog ko po sa Ama, laging pahatdan niya kami ng paglilingkuran, sapagkat ito ang makapagpapagalak sa amin, na kapag yung mga pinahatid niya ay marami, nakakaaliw ka, inaaliw ka rin, nakapagpapaligaya ka, lumiligaya ka rin, nakakapagpalakas ka, lumalakas ka rin, nakakapagbigay tanglaw ka, nagliliwanag ka rin, nakakapagbigay pangunawa ka, nakakaunawa kang higit sa kanila sapagkat ikaw ang ginagamit. Marami po ang dulot. Sabi nga po ay laging may katambal yan. Ano po? Kaya nga po may tinawag na kambal, yung Paris Eka, sa unang tipan. Basahin niyo po yung anak ni. Basahin niyo po ha, yung kambal na naguunahan, tinali na ng hilot.
Ganun pala po, no? Sa sanggol man may nag-uunahan. Kaya hindi ka takatakang matanda ka na, makipagunahan ka rin. Ano po? Yung sanggol, wala pang kaisipan Nauna na yung isa. Ano ba, kang mga bata sa ire at nakikipagunahan pilit ring isa. Tinalian ng hilot ng pulang sinulid para mabigyan ng sinyalis kung alin yung abay nauna pa rin yung isa. At natira yung may. Kung pag-aaralan po ninyo yan, ano ibig sabihin nun? Iisa ang pinagmula ng tao, subalit nag-uunahan sa daigdig na ito. Tama po ba? At may kanya-kanyang ibig, may kanya-kanyang layunin, may kanya-kanyang gusto sa makatwid po. Isang tiyanang pinagmulan, isang pusod na pinagmulan, isang espiritu na mula kay Eva, nagkaiba-iba ang pag-ugali ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Na sa panahon ngayon ng espiritu ay nais malikom ng Kristo, kaya ang sabi po niya ay maraming aanihin, kakaramputang mag-aani, kaya kailangan ng mga manggagawa na tapat sa kanyang bukirin, sa kanyang ubasan. Kaya kung may nababatid po kayong kapwa nyo na naglilingkod sa katotohanan, tapat na naglilingkod, huwag po kayong magtawa. Huwag nyo silang pintasan. Huwag nyo silang hatulan. Sila'y ipanalangin nyo at magmithirin kayong tumulad sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat marami po ang kailangan ng Diyos. Sapagkat pagnilayan nyo lang po, 4 na sulok na daigdig. Umiikot ang buhay ng tao. May nagsabi, Apo Kunching, umiikot po ba yung daigdig parang buwan? Para po ekang bola? Ang sagot ko, pag umikot ka, kuya, nalaglag tayo. Manapa, ang buhay ng tao yung umiikot parang gulong. Subalit ikaw, patag. Kaya lang po, gumagalaw ang earth. Gumagalaw. Yung buhay natin umiinog. Kaya, pagka nayugyug po yan, at nabiyak, sa totoo lang po, mas marami ang tubig kaysa lupa. Kaya kapag ginusto ng Ama lahat ng tao'y lumubog sa tubig, kaya niyang gawin. Ano po ibig sabihin niya? Ba't mas malamang ang tubig? Sapagkat mas malamang ang kanyang kapangyarihan, mas malamang ang kanyang espiritu kaysa kapangyarihan ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Na kung susundin lamang ng tao at pagninilayan, walang hihigit sa kanyang katalinuhan, walang hihigit sa kanyang kapangyarihan. Kaya't ang tubig ay lumod, nakakapagpapatid ng uhaw. 2 uri po yan. Malulumod ka sa galak, malulumod ka sa hirap. Mapapatid ang uhaw mo sa pag-ibig, mapapatid ang uhaw mo sa galit. Kayang gawin po ng Ama lahat, sapagkat siya ang buhay na sa tao'y nangangalaga. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Apo Kunching, anong patotoo na mas marami ang tubig? Sige po. Humukay kayo. Hukayin nyo yung buong lupa na yan, kundi sumubil ay tubig. Sige po. Pag hinukay nyo lahat ng lupa, saan pa kayo titira? Meron po ba? Wala na. At baybayin nyo po ang karagatang malawak. Walang patid. Meron po pang hangganan ng dagat. Pag nagsimula ka, dyan sa Manila, ikutin mo ang buong Pilipinas. Walang patid ang dagat, dugtong-dugtong. Magtungo ka ng ibang bansa, sumakay ka ng Pilipinas, papunta ng ibang bansa, walang patid ang dagat. Buhay po ang Diyos. Saan po nagmula yan, Apo Kunching? Subukan ko nga ang pag-aralan. Pag-aralan mo. Hindi kita katatakutan. Pag-aralan mo. Bahala ka mag-aral. Sapagkat di rin mula kaya Apo Kunching ang talinong yan. Siya makatwid. Ang tao'y mapanghatol sa ginagawa ng kapwa niya, sinusuri niya muna bago tanggapin. Subalit,
Hindi kailanman masusuri ng tawang espiritu kung di siya naka-espiritu. Tulad ng ka-espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Kaya may hangganan ng katalinuhan ng tao, subalit ang Ama walang katapusan. May hangganan ng kapangyarihan ng isa, ang kapangyarihan niya ay walang hangganan. Kaya sa lahat ng may buhay, Ama ang katubusan. Wala siyang kamatayan. Pagpalain kayo, mga mahal ko. May napakinggan po ba kayo? May natutunan po ba kayo? Kung magkagayon, manalig, magtiwala, kayong ganap. Makakaahon kayo ng higit sa sapat sa inyong mga inaalam na batid at inaasahan. Ay, buhe. Nasaan po tayo ngayon? Sa science at global. Global po tayo! Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay global, walang hangganan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yung signal ng globe, mihina kasi hindi siya totoong global. Subalit ang Ama, global talaga siya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong iringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kumusta ka na? Divine ba? Ano? Divina Virginia. Kumusta ka na? Ha? Nako, dapat kasi po hindi nababaktaw ang kanyang pagte-therapy na. Itaas mo nga. Wala pa. Sino nag-iilot sa kanya? Ha? Yung mga manghihilot, hindi nakakabuhay ng ano yan. Ang nakakabuhay ang espiritu. Totoo po yun. Ayaw nyo pong maniwala. Kaya pag halimbawa, inihilot mo at pinagtitiwalaan mo, malay mo, dumata lang liwanag ng Ama. Nabuhay ang espiritu Gumaling siya, di ba? Tignan. Kaya may inaasahan ng tao na kung minsan ipalagay niya, ayaw niya na, suko na, ayoko na, walang kapag-apag-asa. Subalit sabi ng Ama, tulad ng ulan na sinasabi mong, wala na kang kapag-apag-asang umulan ngayong maghapon na ito't napakaganda ng sikat ng araw.
Diyos ko, eka, kailan kaya ako makakatuyo? Naghinagpis na, buntong hininga na, puro galit na, eka, bulok na eka ang aking damit, etc. Pagkapasok niya ng bahay, anak, ako'y inalisan mo ng karunungan sa ginawa mong yan. Anak, ako'y hindi mo pinagtiwalaan sa magagawa ko sa ginawa mo na yan. Anak, ako'y hinatulan mo sa ginawa mong yan. Pakikita ko sa iyo, lahat ay kaya ko. Pinasikat ang araw, higit sa inasahan, tuyo, panandalian. Mga mahal, kayo baga ay mayroong inasahan na hindi ninyo makamtan-kamtan. Pagtiwalaan nyo amang mahal, kayo'y makalalayang lubusan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ang layo po kasi. Pabayaan na nga natin kasi lahat. May pagkakataong dapat kang magparaya. Subalit may pagkakataon kung paano ang kapwa mo'y nagmimithing makakuha nun, mithiin mo rin makuha yon. Sapagkat may pagkakataong yung dapat makuha ng kapwa mo ay maunawaan mo dahil ang kalalagayan mo ay mas lamang sa kanya, pabayaan mo siya na lang ang makakuha ng mabusog siya at ikaw naman busog na. Subalit, kung may kakamtan ng kapwa mo na nakikipag-unahan at nakikipagpaligsahan, ay gawin mo rin kung marapat at nakakarapat, dapat na makapagpapabuti sa iyo. Kung minsan, kailangan di ka makipag-agawan sa alay, sapagkat kakaunti lang yan, pabayaan mo na. Subalit kung nakikita mo marami, makipagpaligsahan ka, sapagkat ang amay para sa lahat. At ang lahat ng anak niya ay nais makapakinabang sa kanya na bawat araw ay may galak na kamtinat tamuhin. Kung paunat-unat ka, sabi mo, bayaan mo na nga ka. Malay mo yung binigay na yun ay katugunan pala sa hinihiling mo. Buhay ba ang Ama? Malay mo yung hinihiling mo dahil sa bagay na yun nagpakita ng hiwaga siya. Mga mahal, iba't ibang pamamaraan at iba't ibang dahilan kung bakit dapat magparaya. Subalit, kung nararapat na, kung ano ang ginagawa ng kapwa mo'y tularan mo rin. Tumulad ka. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sadya nga pong yan ang kinin mo, bawat butil na, hindi butil, bawat katas niyan, tumatagos sa atay mo. At maaaring maging kagalingan. Janine. Relax ka lang anak ha. Lagi kang mananalangin. At huwag kang maaawa sa sarili mo para hindi ka nasasaktan. Kundi manalig ka na may magagawa sa iyo ang Ama. No? Ay, kahirap nga ng manampalataya, no? Talagang mahirap manampalataya. Alam niyo po, sa tao po yan. Subalit kapag naramdaman mo ng Diyos dito, napakagaan pong manampalataya. Napakadaling magtiwala sa Kanya. Napakasarap umasa sa Kanya sapagkat mapapatotohanan niya sa iyo na buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Kaya kayong lahat, wag po ninyong idaan sa init ng ulo, wag niyong idaan sa pagmamadali, wag niyong idaan sa paghihinagpis, wag niyong idaan sa pagkabagot, wag niyong idaan sa pagkainip,
Huwag niyong idaan sa pagka-inggit. Huwag niyong idaan sa pagseselos. Huwag niyong idaan sa lahat ng di tama. Idaan niyo sa kaparaanan ng kalooban ng Ama lahat ng gusto niya na para sa inyo ay may bibigay niya at lahat ng nasa niyo makikita niyo. Buhay bang Ama? Makakanta niyo, makagagalak sa inyo, makapagpapasiya sa inyo, makapagpapaligaya at makapagpapagaan sa inyo. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Kung wala pong tanong, kayo ba hindi pa napatotohanan sa inyo ang mensahe? Sa buhay baga ninyo, hindi pa nakakapagpatotoo kayo? Abay, pag wala pa tayong patotoong buhay ang Diyos, mga tulog na lang tayo. Mas masarap, paano po? Pero alam niyo po ba, mapuyat ka man kung sa kabutihan mo inilagak, kung sa kabutihan mo inukol, ang Ama ay magbibigay ng paraan sa iyo upang ang puyat mo niyaan ay kanyang bigyan ng kapalit na lakas. Subalit kapag nagpupuyat ka sa walang kwenta, sige kat, kampante, kontento ka, malakas ka naman, masigla. Isang araw di mo alam, bakit ako ganito? Yung pala, tama na, tugot na anak, labis na, kakalusin ko na. Buhay ba ang Diyos? Kapag ikaw ay kampante sa sarili mo, kontento ka, ay nako, aanin ko pa ekang manalangin. Wala na akong ihilingin. Aanin ko pang makipagkapwa-tao. Marami naman ako. Kaya kong bilhin ang lahat. Marami akong kaya kong bilhin kahit na sino. Kampante ka, hindi ako ihina. Kalakas kong ito. Hindi ako papangit. Marami kong pera. Magpapaganda ko. Huwag kang kampante. Sapagkat lahat ng kampante ay kampanero. Buhay ba ang Diyos? Mamahal! Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Maaring magbago ang lahat tulad ng mundo. Sa dakong Cebu, walang kapag-apag-asa na hindi naasahan na daratal yaon sa kanila. Subalit, buhay si Cecilia, batid niya kung anong tinura ng panahong magmisyon doon. Ilang taon ang lumipas, mahal na kapatid? 3 years? After 3 years. Berhel, ilang years? After na galing sa Cebu? 3. Purihin ang Ama. Lahat ng dinaanan na yon, MacArthur Highway, na pinasapasan, yun ang may nangyari. Salamat sa Ama. Ako po hindi masaya. Hindi po ako nagalak doon sa kaganapang yaon. Subalit, naging maligaya ang puso ko sapagkat pinatotohanan lamang ng Ama. Hindi po ako masaya at maligaya doon sa kaganapan sa kanila. Subalit, kung yun ang paraan para mapakita ng Ama na hindi taong nangusap, kaya niya pinatupad, ako po'y nasiyahan, lalo kong napatunayan, sa kabila ng hirap, sakit at dusang pinagdaraanan, lungkot sa paglilingkod, kung minsan may umaaliw, may nagpapatotong, hindi ka dapat malumbay. Matakot anak, sapagkat ako ang sa tao'y nangungusap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung wala naman pong ipapatupad, sa araw-araw ay nangungusap, at kung minsan ay may pinapahayagan, kung walang nangungusap at nagpapahayag, kung wala naman pong pinahayagan at nagpapakita ng katotohanan, sayang po. Wala pala. Hindi pala siyang nangungusap, hindi pala siyang pinaglilingkuran mo. Tama na po, matulog na lang tayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya,
po ang nagpapatibay, ipanalangin na lang po natin ang mga taong naapektuhan. Mayroon po bang matibay sa Ama? Nakita niyo po sa pati yung Chocolate Hills, natunguhan ng mga tao, pasyalan ng mga mapipera, aliwan ng mga tao. Tingnan niyo po, mga pinupuntahan na mga bakasyonista, mga nagbabakasyon. Tingnan niyo po, sa isang iglap na gustuhin ng Ama, mayroon siyang nagagawa. Alam niyo po, dapat nating ipanalangin ang kapwa-tao, ang daigdig. Tayong lahat magmahalan, magkaisa, magdalanginan. Huwag kayong matuwa sa nagaganap sa kapwa nyo na masama, kundi ipanalangin nyo ang masama ay malihis sa inyong kapwa. Buhay ba, Ama? Huwag nyong ikasiya, ikatuwa na yung kapwa nyo'y naghihirap, kayo naman ay nagpapakasarap. Sapagkat hindi ito ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, ang nakikita mong kapwa mo'y hirap, ikaw ay nahahabag. Buhay ba, Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Wala kayong tanong. Kung wala kayong tanong, mayroon akong tanong. Kayo po ba ay nasiyahan? Kayo po ba ay nagaganap? Kayo po ba ay nakatanggap? Kayo po ba ay uuwi na? Ayun ang panghuli. Purihin ang Ama. Tatandaan po ninyo pag may nawala sa inyo, may kapalit na masigit na maganda. Ano? Kaya pag nawala yung piso ninyo, huwag kang magalit. Sigurado may kapalit 10 piso. Buhay po ang Diyos. Isang halimbawa lang po yun, ano? Kaya lang yung tao sa piso lang nasusubukan kung minsan, ano? Sino kaya? Saan kaya? Bukod siya nagdadak. Hindi pa nalimutan sa isip. Pumasok pa sa puso. Dapat po, kung magtatanong man, bibig lang, pero wala dito. Hindi kasama ito. Bibig lang. Ano po? Bibig lang. Pag bibig lang, katulad ng Kristo. Kawawa kayo mga dalubhasa sa pangangaral. Sila'y nangingit-ngit ang Kristo, wala namang ganit. Sino po talo? Yung mga nagngingit-ngit. Sino ang panalo? Yung walang dalahin sa kanyang damdamin. Kaya siya hindi nahirapan. Hindi siya nagalit. Kung nagngingit-ngit ka, galit na galit, hahanap ka ng paraan. Anong ginawa ng mga Pariseo? Ano po? Ang ginawa? Naghanap ng paraan kung paano may ibibinta. May ibibigay na kasalanan itong Hesukristo na ang kanilang pananaw ay tinutulig sa itong kabanalang mula kay Moises. Hindi niya tinatanggap ang kautusan ng panahon ni Moises. Samantalang, ang gusto nga niya, maisabuhay nila ang natutunan nilang salita kay Moises. Ang sinasabi niya, yung natutunan nila ang salita, subalit din nila maisabuhay. Mga mahal, masarap magsabuhay, masarap magmahal. Sa inyong lahat po, pagpalain kayong ganap. Hindi naman po niya ako minamahal, ba't mamahalin ko siya? Kung ang mamahalin mo lamang ay ang nagmamahal sa iyo, hindi ka kalugod sa Ama. Hindi naman niya po ako binibigyan, ba't bibigyan ko siya? Kung ang bibigyan mo lamang ay ang nagbibigay sa iyo, nakaganti na siya sa iyo. Hindi naman po ako niya kinakausap at kakausapin ko siya.
Kung kakausapin mo siya sa hindi ninyo pag-uusap, magkakaintindihan kayong ganap. Buhay ba, Ama? Subalit, kapag ang ginawa nyo, kapwa kayo nagpapataasan, kapwa kayo nagpapagalingan, kapwa kayo nagmamataas, may mabuti bang magaganap? Wala. Kaya dapat ang isa ay bumaba at ang isa ay sumunod sa kababaan ng isang tunay na halimbawa. Mga mahal, anak ka ba ng Ama? Kapatid mo ba ang Kristo? May tunay na halimbawa, tularan mo. Kung tunay kang anak, makatatanggap ka, makasusuri ka ng totoong dapat tukdin mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, hindi kaya ito ng tao, subalit may ibinigay na makakayahang lahat ay kaya. Walang dilitiba. Ang espiritong di nyo nakikita, kung tatanggapin nyo'y ang di nyo kaya, makakaya niya. Pagpalain kayo. Nekkaramanayanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Lalambot ka. Alam niyo po, kung minsan yung overdose sa gamot nakakapanlata nakakapanginig ng katawan. Ano po? Yung na-overdose sa gamot, nakakapanginig din ng katawan, nakakapanlambot. Nakakabingi pa raw. Totoo yan. Totoo po yan. Kasi yung mga ugat mo hindi na kaya tanggapin kahit pati tengang ano? At yung kulang sa tulog, ng isip ay pinaandar. Nakakalambot din yan. Nakakahilo din yan. Kahit kumakain ka, hindi tumatala. Buhay ba ang Ama? Ang sobrang pag-iisip, nakakalambot din yan. Nakakapanghina din yan. Sapagkat ang immune system bodies mo ay humihina rin. Dahil ang utak mo ay pagod na pagod magpaandar ng buong bahagi ng katawan mo. Kaya manlalambot ka rin. Lalo kang hindi makakatulong. Sino lahat ang gamot dyan? Sino lahat ang tugon dyan? Sino lahat ang makakapagbigay ng palaglaya dyan? Pagkalaya, kalayaan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Hagibis ba? Instant ba? Pwede. Kapag ginusto niya. Buhay ba, Ama? Lahat ba'y makakatamo nun at lahat ba'y kakamti nito? Hindi. Kung sino lamang ang nagtitiwala, naniniwala, tumatanggap, at nananampalataya na magagawa ito ng Ama niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ang posible ay naging posible. Kaya naganap ang salitang walang pagkabula. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos Ama. Sa inyong lahat, halina po kayo. Yung bago lang. Yung luma, tumayo na rin. Humilera kayo.